Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Welcome back sa Hobby ni Daddy. Sa araw po na to ay meron tayong vlog tungkol sa saving mga inakay. Saving Lutino Opaline babies. Mula doon sa parent mismo nila. Pero bago tayo magsimula, humingi po ako ng support sa inyo sa pamamagitan ng pag-subscribe sa ating channel at follow nyo rin po yung ating Facebook page ng Hobby ni Daddy. I-turn on nyo po yung mga notification bell para lagi kayong updated yung mag-upload tayo ng mga video tungkol sa pag-aalaga ng ibon. Anything related sa ibon. Yan po yung content natin na ina-upload sa ating channel at sa ating Facebook page. Okay? Saving Lutino Opaline babies. Ba't kailangan natin i-save sa mismong parent nila yung mga babies? Last time, meron tayong vlog tungkol sa iwas silip pugad, no? Meron tayong ginawang vlog tungkol dyan. Dahil po yan doon sa mga ugali ng ating mga ibon na iba-iba, no? Nag-iiba-iba yung ugali nila. Dahil doon, kailangan tayong mag-adjust. Habang naoobserbahan natin yung iba't ibang ugali ng mga breeder natin, nag-a-adjust tayo. Kaya nag-upload ako ng video tungkol sa iwas silip pugad. Yung ibang mga masaselan nating breeder, iniiwasan nating silipin yung mga pugad nila para nang sa ganon, hindi natin matrigger yung kanilang bad habit kung saan pinapatay nila yung inakay nila or hinuhulog yung itlog, binabasag yung itlog. Yung mga ganun pong habit na pwedeng maging ugali nila dahil dun sa pagsilip natin sa pugad or dun sa mga nagagawa natin na hindi nila nagugustuhan, na-stress sila. Kaya meron tayong ganung vlog. Ngayon, isang disadvantage doon sa ganun naman, sa hindi pagsilip sa pugad, ay ito sa video natin ngayon, no? Dahil nga hindi natin sinisilip yung mga pugad nila, nagkakaroon naman ng problema sa iba, no? Sa ibang problema naman. Kaya yung breeding natin, continuous learning yan eh. Kung saan nag-a-adjust tayo habang ginagawa natin. Dahil doon, para ma-minimize natin yung casualty dun sa mga inakay at ma-improve natin yung production ng mga inakay. Hindi masayang yung mga itlog, ma-convert natin into harvest. So, tingnan natin itong sinave natin ng mga Lutino Opaline mula doon sa kanilang magulang. Meron tayong nakuhang 4 na inakay sana, kaya lang namatay yung isa. Maganda lang na medyo kahit na may masama ang panahon ngayon at may ubot sipon tayo, naamoy natin yung ibon na may amoy patay na daga. Ganun po yan, pagka merong namamatay na inakay, maaamoy mo mabaho. Amoy patay na daga ang amoy niyan. Lalo kung nasa early decomposition stage na yung inakay. Ngayon, pag naamoy mo siya, yun na, pwede mo nang i-open yung nest box mo kasi para makita mo kung ano na yung condition doon sa loob. In-open natin yung nest box nila, nakita ko nga may isang patay na inakay. At dali-dali kinuha ko na yung buhay pang inakay. Kasi posible na hindi na sila komportable doon sa mga inakay nila. Kaya pinatay na yung isa. Na may sugat siya sa baba, sa ilalim ng tuka. May butas. Posible na nakagat or kinagat. Itong breeder natin na to ay proven breeder na to. At ilang beses na rin itong naglabas ng mga maaayos na inakay. Pero lately, pinapatay niya yung mga inakay niya, walang natitira. Yung previous clutch niya, namatay lahat. Ngayon, iniwasan na natin buklatin. Kaso, pinatay pa rin yung isang inakay. Patay yung isang inakay niya, kaya naamoy natin na medyo babantot na, kinuha na natin para ma-save yung natitira pang mga inakay. Maganda kasi itong mag-anak eh. Lutino Opa saka Bulls Opa Spitino ang nilalabas nito na mga sable. Kaya nakakapanghinayang kung mapamatay lang yung mga inakay. Kaya mahalaga na yung observation natin
doon sa mga ibon na hindi natin sinisilip, ginagamitan talaga natin ng mga senses natin, kamukha ng pang-amoy. Na buti na lang naamoy natin na may patay ng isa, na-save natin yung 3. Kasi kung hindi, isa-isa na yon, mamamatay na yon. Hindi na natin makikita yon. Kaya yung iba sa inyo nagtataka, bakit nawala yung mga inakay? Pinatay na po yun ng magulang. Posibleng minsan kinakain nila, minsan naman nade-decompose na doon sa loob ng pugad. Kaya wala na tayong nakikitang bakas ng inakay. Lalo kung maliliit pa yan. Pero kung malalaki na, makikita mo yung bakas niyan. Kasi yung skeletal system ng ibon, makikita mo yung bungo, yung buto. Saka yung mga balahibo, nandoon pa. Pero kung kinain nila, minsan wala ka nang matitira. Wala ka nang makikitang bakas ng mga inakay. So mapalad tayo na save natin yung 3 inakay. Kaya lang, ang problema naman, splay legs yung mga inakay na to. No? Ngayon, papakita ko rin sa inyo kung paano natin sinusolusyonan yung problema sa splay legs. Yung remedyo dun sa splay legs kapag ka na-encounter nyo yan sa inyong mga paanak. Ito nga ay isa sa disadvantage nung hindi natin pagsilip sa pugad, hindi natin napansin na kulang na sa nesting materials yung pugad nila. Dahil iniiwasan natin mabuklat, ma-stress yung ibon, yun naman yung naging problema. Naging reason kung bakit na-splay legs yung mga inakay natin. Sa mga ganyang sitwasyon, kapag na-splay legs ang ibon, ang ginagawa ko lang, pwede natin lagyan ng rubber band. No? Rubber banding, pwede po yun. Kaya lang medyo kailangan mong monitor yun from time to time. Dahil humihigpit po ang leg band, ang rubber band, at lumalaki ang paa ng ibon. So po pwedeng masakal yung legs ng ibon. Po pwede rin naman ang double leg band, lalagyan yung 2 leg band magkabila, lalagyan ng tali. No, nakaganyan po siya. Ang pagitan po nun ay nasa 1 inch yung pagitan ng tali na ilalagay nyo para nakaganyan yung ibon. So ngayon, ay papakita ko naman sa inyo ay paggamit ng medical tape. No? Hahatiin lang natin sa 3 yung medical tape para makitid lang. Sakto lang dun sa wrist ng ibon. Doon natin ilalagay yung medical tape sa wrist niya. Ipupulupot natin magkabila. Tapos 1 inch lang din or less than 1 inch yung pagitan nung clearance. So pagitan ng 2 leg. Para na sa ganon, mabalik sa dating forma yung legs sila na na-deform. Sa ganitong stage ng ibon na medyo maliliit pa sila, malaki pa yung tsansa na maibalik sa dati yung forma ng legs nila at maging normal yung paglaki ng ibon habang lumalaki siya. Pero mas maaga nating ma-detect yung ganitong problema, mas maganda kung mas bata pa. Mas malambot pa yung buto, mas madaling ibalik sa dati. Pag medyo umiidad na kasi ang ibon, tumitigas ng buto, so yung formation niya, nasa ganun, kung mali na, medyo mahirap na pong itama yun, no? Ito yung sample natin na kinorek natin yung legs niya, ayan, no? Malaki na yung ibon, ayan yung correction natin, nag-okay na yung legs niya. Kasi medyo maaga na i-correct. Meron naman, hindi tumatama yung ng 100%. Medyo may konting deformation. Kapag ka-late na natin nalagyan nitong medical tape. Itong ibon na to, ano siya, bronze palo. Opaline na Alps 1. Kulang mata. Pero tingnan niyo yung bagwis niya, maitim. Magandang ibon, kaya nakakapanghinayang kung hahayaan lang natin na ma-deform yung mga paa niya. Dito meron tayong halimbawa ng hindi masyadong na-correct. Ayan, oh. Medyo sakang yung ibon, magkalayo yung paa niya. Medyo late na kasi ito nung nalagyan natin ng medical tape para i-correct yung legs niya. Kaya hindi bumalik sa dati. Kung babae po ang ibon na ganyan, magagamit pa yung breeding. Ang problema kapag lalaki, may mag-breed. Yung pagsampay niya, nagkakaroon ng problema. Hulog yung ibon.
Yan mga kahabi, yung ating handog na impormasyon sa inyo sa vlog na to. Kung meron po kayong mga katanungan, huwag po kayong mahiyang mag-comment para madagdagan natin yung impormasyon na nais nyong malaman. Salamat po sa inyong support at panonood. God bless po sa inyo lahat.